Hanilet, ang partner ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, naging agresibo at nakasakit ng pulis, pero sa huli natakot ding sumama kay FPRRD. Philippine policewoman will sue the common law partner of ex-President Duterte for striking her on the head during the arrest of the former leader. The Philippine National Police is planning to press charges against the common law wife of former President Duterte for assaulting a cop during his arrest. The palace presented video footage Thursday that showed Hanilet Avancenia hitting one of the police personnel with her mobile phone. Papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi na wala na siyang passport daw, which I don't believe also. Wala siyang passport, galing Hong Kong. So, binigyan na namin kay former ES Mijaldea ang upuan. Sa harap ng kaguluhan at emosyon, si Hanilet Avancenia ay hindi nagdalawang isip. Ang kanyang galit, pinanday ng pagmamahal, ay bumagsak sa katauhan ng isang babaeng pulis, isang aksyon na magdudulot ng kasong assault laban sa kanya. Subalit ito ba ay isang pagpapakita ng tapang o isang hindi inaasahang pagsabog ng emosyon? Marso 11, 2025, sa loob ng Villamor Air Base, ang tensyon ay bumalot sa paligid. Ang dating Pangulo, si Rodrigo Duterte, ay isinailalim sa kustodiya upang ihatid sa dahig. Ang kanyang pamilya at taga-suporta ay nasa gilid, nagmamasid, nag-aalala at hindi makapaniwala. Ngunit may isang hindi inaasahang naganap. Si Hanilet, sa kabila ng kanyang karaniwang mahinahong pagkilos, ay naging agresibo habang tinatangkang pigilan ang kanyang paglapit kay Duterte. Isang babaeng pulis ang sumalubong sa kanya upang pigilan siya. Dito nagsimula ang matinding komosyon. Ang kanyang cellphone na sa iba ay isang ordinaryong gamit ay naging sandata sa isang saglit ng galit, isang hampas sa noo ng pulis, isang saglit ng emosyon, isang saglit ng pagsabog. Ngunit ang saglit mang ito ang magpapabagsak sa kanya. Sa kabila ng pangyayari, nanatiling kalmado ang mga otoridad. Walang ginawang marahas na pagtrato sa kampo ni Duterte at iginalang ang kanilang mga karapatan. Ngunit ang insidente ay hindi maaaring baliwalain. Ang babaeng pulis na nasaktan ay naghahanda ng magsampa ng kaso. At kahit pa umabot sa ganitong yugto, ang pinakamalaking tanong ay hindi pa rin nawawala. Bakit biglang naging agresibo si Hanilet? Ano ang nagtulak sa kanya upang mawala ng kontrol? At higit sa lahat, bakit matapos ang lahat ay hindi siya sumama kay Duterte sa kanyang paglipad patungo sa dahig? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang sagot ay komplikado kaysa sa inakala. Nang siya ang unang nakalista bilang kasama ni Duterte sa biyahe, isang bagay ang hindi inaasahan, ang kanyang pagtanggi sa huling saglit. Ang dahilan, wala akong passport, ika pa niya. Ngunit totoo nga ba? Kung sino mang naniniwala rito, isa lamang ang tiyak. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng pagkakaantala sa biyahe ng dating Pangulo. At ayon pa kay Torre, hindi raw siya naniniwala dahil kagagaling niya lang ng Hong Kong. Papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi na wala na siyang passport daw, which I don't believe also. Wala siyang passport, galing Hong Kong. Kung tunay ang kanyang paninindigan, bakit siya umurong? Ang isang taong handang lumaban ay dapat handa ring sumabay hanggang sa huli. Pero sa gitna ng galit, tapang at emosyon, ang takot ay tila lumitaw.
Si Hanilet ay lumaban, ngunit siya rin ay umurong. Sa isang banda, siya ay naging agresibo, matapang, at handang ipagtanggol si Duterte. Subalit, sa huli, sa harap ng posibilidad ng paglalakbay patungo sa dahig, siya rin ang nagdesisyong manatili. Ang saglit ng tapang ay natapunan ng mas malalim na pangamba. Kung siya nga ang unang pumalag, bakit siya ang unang umurong? Ito ba ay bunga ng isang biglaang realization na sa labanang ito, hindi lang lakas ng loob ang kailangan, kundi isang matibay na paninindigan hanggang dulo? Ang sagot ay nanatiling nakabitin, tulad ng kanyang naging desisyon, isang pagsabog ng damdamin na nauwi sa isang pag-atras sa huli. Have mercy, O God. Mateo 10 verse 28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na may kakayang pumuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Sa gitna ng kaguluhan at emosyon, madalas nating iniisip na ang tapang ay ang paglaban sa kahit anong paraan. Tulad ni Hanilet, minsan ang ating damdamin ay nauuna kaysa sa ating pananampalataya. Ngunit tunay nga bang tapang ang pagpapakita ng galit, o ito ba ay bunga ng takot at kawalan ng kontrol? Ang ating Panginoon Jesus, sa gitna ng kanyang paghuli at pagdadala sa krus, ay hindi kailanman naging marahas o bumitaw sa takot. Sa halip, siya ay nanatiling mapayapa, nagtitiwala sa plano ng kanyang Ama, ng ating Panginoong Diyos, kahit pa alam niyang dadaan na siya ng matinding pagdurusa. Ito ang tunay na tapang, kaibigan, hindi ang pagsabog ng galit, kundi ang pananampalatayang hindi natitinag sa Diyos. Sa kwento ni Hanilet, nakita natin ang dalawang mukha ng tapang, ang paglaban at ang pag-atras. Ngunit sa huli, natakot din siyang sumama. Ito ay paalala sa atin na ang tapang na walang pundasyon sa pananampalataya ay panandalian lamang, sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa ating emosyon, kundi sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon Jesus. Kaibigan, sa ating buhay, maraming pagkakataon kung saan gusto natin ipaglaban ang ating paniniwala. Minsan sa galit at emosyon, ngunit paalala ng ating Panginoon sa atin, ang tunay na tapang ay ang hindi natatakot sa tao, kundi nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Sa halip na kumapit sa ating sariling lakas, dapat tayong kumapit sa ating Panginoon Jesus, sapagkat siya ang tunay na tagapagligtas at ating tunay na kalakasan. Kaya naman, kaibigan, may pagkakataon bang hinahayaan mong manaig ang takot at galit kaysa sa pagtitiwala sa ating Panginoon Jesus? Ano ang maaari mong gawin upang ipakita ang tunay na tapang na may pananampalataya? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyo sa gitna ng pagsubok. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng tunay na tapang, hindi mula sa aming emosyon, kundi mula sa iyong pagmamahal at kapangyarihan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po ang pamilyang Duterte. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat kami sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.